Eto na marahil mga kababayan, ang napakalakas na katibayan kung gaano kabayas ang mainstream media dito sa ating bansa na hindi nila binabalita ang mga mabubuting ginagawa ni VP Inday Sara na habang si PBBM mga kababayan ay napapakamot ulo pa habang nagsasabing ano nang gagawin natin. Dahil ito si PBBM kung kailan bumagyo sa kapalang nag-meeting. Pero habang litong-lito pa si BBM mga kababayan kung anong gagawin niya ay tumikilos na po si VP Sara Duterte mga kababayan. Andun na sa lugar ng mga nasalanta. At syempre, hindi yan ipapakita sa ating local media. Mabuti na lang mga kababayan, nandito ang Al Jazeera. Pero hindi rin ito binalita ng Al Jazeera ha. Nahagip lang sa kanilang kamera mga kababayan ang ginawa ng OVP sa ilalim ni VP Sara Duterte. Panoorin po natin ha. Kasagsagan ito ng bagyo ha. Yung sunod-sunod na bagyo mga kababayan sa Kabikulan. Anong gagawin? Tingnan nyo itsura ni BBM mga kababayan lost. Litong-lito kung anong gagawin. Napangiwi pa mga kababayan. Yan lang ang kanyang nagawa. Anong gagawin natin? Ano na gagawin natin? Habang nagkakamot-kamot pa si BBM sa kanyang itchines na dandruff mga kababayan, ay eto na ang nangyayari sa mga nabagyuhan. Grabe. Grabe na, lumilipad na sila mga kababayan sa bagyo. At eto, footage ng Al Jazeera mga kababayan na isang international news outlet. May nahagip po dito mga kababayan sa kanilang camera, although hindi nila ito binalita ha, tungkol sa OVP. Iba ang kanilang binalita mga kababayan tungkol sa bagyo. May nahagip lang sila mga kababayan at dahil mapagmatsyag ang mga Pilipino mga kababayan, mayroon silang napansin sa camera. Ito ang nakikita natin sa mga news. Pero ang nakikita ng mga tao mga kababayan, familiar ba sa inyo yung truck na iyan mga kababayan? Truck po iyan ng OVP, Office of the Vice President ni VP Sara Duterte. Nandyan na mga kababayan, nakaposisyon na bago pa man tumama ang bagyo. Dahil nung panahon na ng bagyo, marami nang nailikas mga kababayan. Nandyan na sa mga lugar na apektado. Habang si BBM mga kababayan ay hindi pa alam ang gagawin. Nagmi-meeting pa nga sila mga kababayan, di ba? Dahil ang sabi nila, mayroon daw silang, sabi ng DSWD ni Gatchalian, mayroon daw silang all-in-one pack, food pack daw mga kababayan na mariready na daw by next month. Next month! Ngayon na, kailangan kumain! Smiyo! Andun po yan mga kababayan, recorded po yung sinabi ni Gatchalian. OVP, andun na. She's always ahead of the game. Ahead of the game mga kababayan. Wala pang bagyo, na pre-position na po doon sa mga apektadong lugar ang kanyang tulong. Ganyan dapat mag-isip BBM. Advance mag-isip ba? Ang mga taong ito mga kababayan silang ngag-ngag. Ilang ulit na nilang ginawa yan kung kailan bumagyo sa kapalang nag-meeting. And what's truly admirable is that she doesn't rely on media fanfare. Hindi siya nagre-rely sa media fanfare. Pero kagaya nito, Leni Robredo, BBM, Tambaluslos. Nakita niyo si Tambaluslos mga kababayan na gutom na yung tao. Pinag-antay pa nila mga kababayan. Nilikom pa sa isang gym. Tapos pinag-antay ng ilang oras dahil bago binigay ang ayuda, nagbuladas pa. Gutom na nga ang tao, lalo pang ginutom. Dahil bago ibigay yung mga food packs mga kababayan, dapat makinig pa sa kanyang mga seremonya. Smiyo, Tambaluslos. Or self-promotion like other politicians. Eto mga kababayan, bago ibigay dapat na talaga magsalita muna. Diretso mo na lang yung bigay. Kawawa naman ang tao pag antayin mo pa. Tapos grabing camera mga kababayan, mas marami pa siguro kaysa sa mga pagbibigyan. She works silently, letting her action Habang si VP Sara Duterte mga kababayan, works silently. talking. Instead of talking. While the president was still making plans. Etong picture na ito mga kababayan, kahit walang audio, naririnig natin ang sabi ni BBM. Ano lang gagawin natin? Iconic picture po ito mga kababayan sa present leader ng ating bansa. Sarah had already stepped in and helped multiple. Habang si BBM mga kababayan, anong gagawin natin? Ang Office of the Vice President mga kababayan, andun na sa Bicol, sa Albay, sa Batangas, sa Isabela, Sorsogon, NCR. To think mga kababayan na limitado pa ang kanyang budget ha. At pasalamat po tayo mga kababayan sa mga nagdo-donate doon sa OVP para sa tulong. Dahil hindi na tayo aasa mga kababayan tinapyasan nila ng budget si Sara mga kababayan. 70% tinanggal sa kanya. Paano pa ito? Paano pa makakatulong si Sara? Pero wag mag-alala mga kababayan, marami pong magdo-donate doon sa OVP. Cities on the same day. That's real leadership for the entire country. Yan ang tunay na leadership mga kababayan. Hindi yung, ano nang gagawin natin? Kumilos ka! Nagba! Tatanong ka pa, naging presidente ka tapos hindi mo alam ang yung gagawin. Paano na lang yung mga tagasunod mo? Nangalin mga kababayan. Not just one city. Papasalamat. Eto mga kababayan, dinugtong na natin ito ha. Ito footage ito sa OVP na mismo mga kababayan. Sa mga tulong nila. Mga natulungan ni Sara mga kababayan. Ng OVP. Tapos tatanggalan pa nila ng budget.
At hindi lang po sa iisang lugar mga kababayan ha, pati dito sa Zamboanga sabi nito, doon daw sa Zamboanga mga kababayan, tumutulong daw si Sara Duterte para sa mga hospital bills. At tayo po mismo mga kababayan naka-experience niyan dahil isa sa ating family member ang na-admit sa private pa na hospital ha. Tapos sa billing mga kababayan sabi, "Sir, hihingi ka ng tulong sa sa OVP?" Ako, aba, tayo ang inaalok mga kababayan pero tinanggihan po natin dahil mayroon naman tayong pambayad. Sabi natin mga kababayan, ay maraming salamat po madam pero doon na lang po sa sa iba talaga na kulang sa pambayad. Yan lang po din ang ating tulong mga kababayan ha. Kapag mayroon naman tayong extra tapos may mga donasyon dyan, bigyan lang natin sa iba. Yung talagang nangangailangan. Private hospital po yan mga kababayan ha. Diyan dapat napupunta ang tulong, hindi yung mga ayuda-ayuda na kung sino-sino na lang na hindi naman kailangan. Ang gusto ni Sara, hindi ayuda kundi assistance. Magkaiba po yung ayuda mga kababayan kaysa sa assistance. Yung ayuda, kahit hindi mo hinihingi, bibigyan ka ng ayuda. Pero kung yung assistance, particular na mga kababayan, hospital assistance, burial assistance, yung mga nasunugan, yan ang gusto ni Sarang tulungan. Isa pang testimonya mga kababayan, laking tulong ng OVP sa amin, nakalibre kami ng gamot sa anti-rabies ng kanya daw anak. Tapos burial assistance, 10,000 din mga kababayan. Yan ang gusto nilang tanggalin kay VP Sara Duterte, which is si VP Sara ha, may karapatan pa yan mga kababayan kaysa kay Tamba dahil she is under the executive department. Yung nagpapatupad talaga ng batas, sila pa nang i-execute na mga kababayan kahalili ng presidente, hindi ang Speaker of the House ang kahalili ng presidente. Ito OVP, grabe talaga ang tulong, lalong-lalo na sa mga medical needs at bills. Saksi daw siya mga kababayan sa isang kasamahan niya sa work na may lupus ang anak, halos 70 plus daw ang bills nila, tinulungan ng OVP. At marami pong mga testimonya mga kababayan na nandoon sa ICU, tinulungan. Dyan dapat ang tulong mga kababayan, di ba? To think na limitado pa ang budget ng OVP. Lalong-lalo na ngayon, ginigipit pa nila mga kababayan, tinapyasan. Dahil insecure si Tambaluslos Unlimited money si Tambaluslos mga kababayan, tapos ang mga tao wala pa rin tiwala sa kanya. At hindi lang po iyan mga kababayan ha, dahil napakarami pong iba. Eto mga kababayan, ang assistant si Sara sa mga nasalanta. Sikreto lang po mga kababayan. Hindi po yan talagang pinapublish sa media. Mga tao po mismo ang nagbi-video at sila ang nagpo-post sa social media. Medical assistance, mayroon din si VP Sara. Tapos ang nakakatuwa po mga kababayan at nakakataba ng puso ay pati po yung mga kababayan natin sa mga malalayong lugar na puntahan rin ni VP Inday mga kababayan. Ramdam nila ang gobyerno at ang ating serbisyo ng Vice Presidente kahit nasa malayong lugar Masasabi ko sila. sa mga katulad ninyo na alam mo yung feeling na hindi ka maaabot, yung feeling na ang layo-layo mo tapos narinig namin si OVP po. Napuntahan sila mga kababayan, ramdam nila na may gobyerno kahit nasa malayong lugar sila. Si Bangag, kahit niya yung mga kapitbahay niya dyan sa Malacanang mga kababayan, yung squatter area yan hindi nila ramdam na may presidente dahil laging nagpa-party sa bantalang sila dyan katabilang na Malacanang. Halos walang makain sa hirap, bansot ang mga anak. Tapos nakikita nila Malacanang, laging nagpa-party, boom, 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 laging disco mga kababayan, nagpa-fireworks palagi. Tapos yung mga nasa paligid, mga mahihirap, mga squatter. Dito, Samantala si OVP mga kababayan, sa kasuluk-sulukan ng Pilipinas, kanyang pinuntahan. yung naramdaman ng wow, meron na naman para sa mga bata. Mga bata. Eto mga kababayan, ang gusto nilang tapyasan ng mga buhaya ng pondo. Tuwang-tuwa na dito mga bata mga kababayan na mayroon silang mga school supplies, bags, mga bagong eraser, mga colored paper. Dito sana mapupunta yung budget na tinaltas sila kay Sara mga kababayan. Sinyo yung iba dito, walang pangluman wala. yung pinaglumaan ng mga kapatid nila. Itong mga Gutay-gutay ang bag mga kababayan, may iba nga doon sa talagang malalayong lugar. Nakikita natin plastic cellophane na lang ang nilalagyan ng mga gamit na school mga kababayan. Kawawa. bag, mga pencils, mga school supply po ninyo. Siyempre malaking tulong din po sa akin as a parents. Siyempre sa hirap ba naman ng buhay ngayon, lahat na lang binabudget mo. Salamat sa inyo sa malasang na pagmamahal. Ito'y nagsisilbing gabay sa aming pag-aaral. Vice President pa lang nito si VP Sara Duterte mga kababayan ha. Paano na lang kung magiging presidente siya mga kababayan? Mas maraming Pilipino ang kanyang matutulungan. Kung pwede nga ha, kung pwede lang mga kababayan, pagpupo ni VP Sara Duterte, baguhin na yan sa ligang batas, unlimited na. Sana mga kababayan si Sara. Uunlad tayo mga kababayan, promise. Diyan kayo magcha-charter case ha, pag naupo na si Sara. Sasabihin naman nila, diktador. Bahala na. Hindi naman siya diktador talaga Kagaya ng Singapore, yung kanyang leader na magaling, hindi naman yung diktador, pero siya ang pinahawak mga kababayan. Dahil
6 years lang eh. After 6 years, mga kababayan, papalitan na naman ng ngagnag. Smio. Si Sarah na habang buhay sana. Nakagusto ko doon is yung kapote. Kasi minsan, hindi mo Pati talaga na, raincoat, na oh. umuulan. May raincoat na Maaraw sa kababayan. umaga. Pero, pagdating ng hapon, uulan na. So, makikita yung Tuwang-tuwa ang mga mga bata, bata, no? hindi sila makaalis. Minsan pa nga nagagabihan. Nagpapasalamat ako at saka sa effort ninyo na sana hindi kayo magsawa na puntahan kami para naman at least maramdaman ba namin na may mga tao palang katulad yung tumutulong. Pero pasensya na po dahil kinaltasan po ng budget si Sarah. Marami pong kababayan natin ang hindi na po matutulungan dahil wala na pong budget. Sana po mga kababayan mayroong mag-donate, no? Private. Sana hindi rin magiging issue kay Sarah yan na mayroong mag-donate mga kababayan kay Sarah para itulong dito sa ating mga mamamayan. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.